everyone! Good morning! Morning guys! Today is the first day ng aking schooling guys. First day was SFE. Yan, Swedish for Immigrants Study. So, ngayon yung unang araw ng pagpunta ko guys. And hindi ko alam kung anong mangyayari today. So, mag-aaral ako ng Swedish guys, and then yun nga, di ko alam kung ano yung schedule ko today. Malalaman ko kung ano yung procedure nila, kung anong schedule, and yeah, kung let's see what's gonna happen today. So, ang ano ko guys, ang cooling time ko is 10. Sabi nila dapat nandun ako sa school ng 10. Kaya lang, pupunta kami ng maaga ni husband. And the good thing is, day off ngayon ng husband ko. Sa swerte ko kasi, day off ngayon ng husband ko. And then, ihahatid niya ako sa school. Ihahatid niya ako sa school. And then, yun, aantayin niya ako. Hindi ako magbabas today. So, kung may pasok ako bukas, not sure. Depende sa schedule. So, pwede pa akong sumabay kay husband kasi bukas meron din siyang school. May pasok din siya and same area lang naman yung school niya, so pwede akong sumabay. Pero kung walang pasok si husband, kailangan ko nang magbus mag-isa. And the bus is 1 hour, may 1 hour 7 minutes, tapos may isang bus na 57 minutes lang yung short route lang sila. So, yan guys, let's see what's gonna happen. Good luck to me and good luck sa akin. First day ko ngayon. And yeah, let's see what's gonna happen guys. I'll be there. Hi guys! Now finally we're back in the house. Andito na kami sa bahay guys. Yeah. Finally, I'm done with my first day of school. SFE. SFE or SFI? SFE. It's a Swedish Foreign Immigrants? Something like that? Swedish for immigrants. Swedish for immigrants. Okay, I'm wrong. Okay, so today we went in the city. So my husband was off today. Then he dropped me to school, and he waited me there. He stayed in library, and he did some extra study for him also for his course. And then while he's waiting for me, because today we stayed only for the lesson 1 hour. Yeah. So nag-stay kami guys ng 1 hour. May katawag yung husband ko. So di ganito guys, nakarating na kami dun sa school ng husband ko. And then kami yung pinakamaaga. Bale, ako yung pinakamaaga, pero yung husband ko, sinamahan niya ako sa loob ng building kasi popular na siya sa building kasi dati doon yung classroom nila. Kaya lang nung nag-start na yung SFI, lumipat sila sa another building. So, sinamahan niya ako doon kasi alam niya yung way. And then, hinanap namin yung classroom ko. It's yung classroom ko, room 9. And then, nung nandun na kami, nagantay kami sa labas ng classroom. Bale, ako yung pinakauna. And then, sumilip ako sa classroom ko kasi nakita ko na number 9. Then, nakita ko may dalawang tao doon. Di ko alam na yun pala yung mga teacher ko. Isang lalaki, isang babae yung teacher. So, bali, dalawa silang babae. Dalawa silang teacher. And then, after that, nagantay kami sa labas. And then, lumabas yung teacher. Sabi niya sa akin, ang babait ng mga guro, sige. Ang babait ng mga tao doon sa school. Lahat approachable sila, basta mababait. Parang nakakagaan kasi yung pag yung nandun ka sa school, parang nakaka-relax talaga kasi marami kang immigrants na mamimit, iba't ibang lahi, na mga foreigner, na kagaya ko rin na walang mga alam. Walang alam sa Swedish. So nakakatuwa kasi yun lumabas yung teacher ko.
Sabi niya, nandito ka for the introduction ng course kasi today, ano siya, course introduction today. Sabi ko, yes. Tapos sabi niya, ako yung teacher mo. Sabi niya, ako yung teacher mo. And then, mag-start tayo ng 10. Tapos sabi ko, okay. Pero alam ko naman na 10, pero gusto ko lang talaga yung maaga kasi ayoko talaga yung late guys. Ako yung tao na never na gusto ko yung late. So sabi ko sa husband ko, mag-attend na lang tayo dito. So di nagantay kami. And then, di mga before 10, mga siguro mga 9:40, di nagsidatingan na yung mga tao. Nagsidatingan na. So sabi ko, meron na kaming 4 na kasama doon nagantay. So sabi ko sa husband ko, nung may makasama na ako, so pwede mo na akong iwan. Sabi, pwede mo na akong iwan kasi meron na akong mga kasama. Kasi yung husband ko kasi ayaw niya akong iwan hanggat hindi ako safe, hanggat hindi ako nakapasok sa classroom. So very supportive ba sa asawa. Sabi niya, no, I will not go until you're not safe. Sabi ko, no, it's okay. Kasi may mga kasama naman ako. May apat na akong kasama. So, okay na, pwede mo na akong iwan. Kasi alam ko naman yung classroom na. So, yun. Malis na siya. Pumunta siya ng library. Doon nag-self-study siya. And then, di 10 na, dumating yung teacher. Tapos sabi niya, tara na sa loob na. Di pumasok na kami. So, mga 4 pa lang kami. So, akala ko, konti lang kami. Mga 4 o 5. Tapos maya-maya, ang dami nang nagsidating. dating. Sabi ko, hanggang sa dumami na yung dumating, parami. Sabi ko, marami pala akong mga classmate. And then, marami pala akong mga classmate, guys. Tapos, iba't ibang lahi. Tapos, sa tuwing pumapasok sila sa classroom, yung teacher tinatanong kung anong language yung alam niya. Kung marunong silang mag-English, ganun. Tapos, mostly sa kanila, hindi marunong mag-English. Tapos, hindi rin marunong mag-Swedish. So, natatawa na ako sa sarili ko. Sabi ko, paano to? Parang, lahat kami parang, yung mga parang nawala sa sa classroom kasi nga lahat hindi marunong mag-Swedish, tapos yung iba hindi rin marunong mag-English. Buti ako nakakaintindi ako ng English. Tapos meron 3 doon, 3 kaklase ko na marunong mag-English. May yung 2 Sri Lankan marunong mag-English, tapos ako, tapos may isang taga Ukraine na marunong mag-English. Pero yung pinakamarami kong classmate, medyo matatanda na sila, mga mag-copyright papa mamaya. And then, yun, mostly yung mga classmate ko taga Ukraine sila, guys, ang dami. So, tapos may mga Ukraine, di sila marunong mag-English. Tapos meron akong from Kenya, tapos may mga Arabic din na classmate, and then halo-halo. So nakakatuwa din kasi kahit paano meron akong kasama na yung taga Sri Lanka or Nepal, parang sa atin lang yun. So natuwa naman ako. Tapos yun, magkatabi kami. Tapos yung isa, yung taga Syria, hindi rin siya marunong mag-English. Kaya sabi ko, dito ka na lang sa tabi ko kasi ako naman marunong ako mag-Arabic. Sabi ko, dito ka na lang sa tabi ko, pwede tayong mag-usap kasi marunong ako mag-Arabic. So doon, umupo siya doon. And then yun, nag-umpisa na yung klase namin. So yun, today ang ginawa lang, sinabi sa amin yung introduction about sa course na pag-aralan namin, yung every week na lesson namin, lesson plan every week, kung ano yung week 1, ano yung pag-aaralan namin ng week 1, then week 2, ano yung pag-aaralan namin. Parang yun nga, parang lesson plan. Ganun. And then, introduce nila about sa school, yung mga policy nila, and then kung tawag nito about sa future ng pag-study. Marami silang in-introduce about sa sa course na yun. Tapos yun na nga, libre yun, guys. Sabi nila yung habang may free time ka libre itong pag-aaral na to, susulitin nyo ng mag-aral kasi libre naman yung pag-aaral na to. Kaya yun, nakakatuwa talaga, guys. So after nun, di 1 hour lang kami, and then binigyan kami ng schedule, tapos meron din yung planner, binigyan kami, and then supposed to be today meron na kaming iPad kasi bibigyan kami ng iPad, di ba, bongga? Pero dahil hindi daw ready yung iPad, so tomorrow meron kaming iPad. So, yun pala yung schedule ko, guys. Everyday akong papasok. So, parang nag-aaral na rin talaga ako ng siyudad. So, everyday, Monday to Friday yung pasok ko, guys. Ayan. So, maaga ako, may 3 araw na maaga ako papasok. May 2 araw na medyo late. Ayan. So, pag si husband may pasok, pwede akong sumabay kay husband. So, bukas may school si husband. So, pwede akong makisabay sa kanya. Pero pag walang pasok si husband sa school, so magbabas ako. Ayan. So, yan. Buti bukas may pasok si husband. So, pwede akong makisabay sa kanya. So, yun, guys.
ano talaga guys, nakaka-relax. Kasi mamimit mo yung iba't ibang tao. Tapos, yung mga nauna na sa amin, ang dami din nila. Kasi sabi ko lang, ang dami palang tao dito. Akala ko mga ano lang, konti lang. Pero ang dami pala, ang daming mga tao doon. So, kasi mga iba't ibang level na yun eh. So, my husband there. Hi, Papa! Busy sa husband guys. So, yan guys, yung ano ngayon, nangyari ngayon. Then after pala sa school, pumunta kami dun sa biyanan ko kasi binisita namin yung biyanan ko, yung mama ni Daniel, yung asawa ko. So, nag-coffee kami dun, coffee, and then yung fika-fika. Yan, nag-snack kami doon. Then, after that, mga ano lang siguro kami doon, 30 minutes, nag-stay kami doon. And then, after that, muwi na kami. And then, finally, we're home. So, ayan guys. Kaka-relax. So, tomorrow may pasok ako. Maaga bukas. 8:15 ako bukas ang pasok ko. So, maaga kami alis ni husband bukas dito sa sa bahay. So, magiging busy na ako everyday yan guys. So, ang pasok ko yan guys, yung 8 weeks na introduction. Then, after that, ilalagay na kami sa iba't ibang level. Ayan. So, parang 9 months or 8 months din na pag-aral to. So, ayan. Parang sa atin ba? Parang NC1, NC2, parang ganun, NC3. Kumbaga sa atin, makakuha ka ng certificate na nag-aral ka talaga. So, that's the vlog for today, guys. Thanks on watching. See you again tomorrow, my next vlog. So, God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye, Papa. Bye-bye. Bye-bye na. Bye, guys.